Visayas. Alright, sige. Maraming salamat, Marlon Ramos. Babalikan ka namin pag may mga update pa. Salamat. Mag-ingat kayo dyan sa Senado. Maraming Samantala, habang naghihintay tayo ng detalye, makakausap muna natin ngayon si Attorney Reyes Del Rosario. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Si Wedge po ito. Evening po dyan sa Billionaire News Channel, Sir Wedge. Oo. Attorney, hati pa rin ang kampo ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa at maging ng ilang mga grupo kaugnay ng legality sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato. But the DOJ said, basihan ng ahensya ngayon ay yung pagpapatupad ng RA 9851. Can you explain to us, Attorney, yung bagay po na ito? Okay, so thank you, Wedge. No, basically po yung RA 9851, basically it's the counterpart po noong Rome Statute dito sa Philippines. Although we are a signatory of the Rome Statute, ang ginawa po ng Kongreso natin, ng ating legislature, ay gumawa tayo ng sariling local na law which also punishes kung ano yung mga pinapunish under the Rome Statute. Kabilang nga dito yung crimes against humanity, that is being parang yung crime against kay former President Digong and kay Bato de la Rosa. So under po sa RA 9851, klaro po na nakalagay doon that if an international tribunal is already conducting its investigation sa isang crime katulad ng crimes against humanity, sa isang international crime, then the Philippines may actually stop from investigating. And at the same time, the Philippines may also opt na ipadala yung taong yon or surrender yung taong yon doon sa international tribunal na gumagawa ng investigasyon. So kahit wala hong utos mula sa local court? Yes po. Very clear naman sa RA 9851 na prerogative ito ng administration. No, nagkataon lang siguro na the administration of Bongbong Marcos is keen on surrendering former President Rodrigo Duterte. At the same time, right now, keen din sila on surrendering Bato de la Rosa before the ICC's jurisdiction. But despite the DOJ saying na wala hong batas na pumipigil sa coordination ng pamahalaan sa ICC, may ilang mga abogado naman ho na nagsasabi ng kailangan ng local court intervention. Ito po ba ay legal opinion nito? What can you say about this, Attorney? Okay, so this has been a long discussion now, simula pa nung inaresto si President Digong. Pero very clear naman kasi na meron talagang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. This has already been decided by the Supreme Court and promulgated na ito as a jurisprudence. But yung ginagawa kasi nilang basis is the Rome Statute. Ang nakikita po sa Rome Statute na dapat upon arrest daw ay i-surrender muna sa local court para po bigyan ng permission para idala siya doon sa ICC, no? But ito din yung nagiging problema dito, Sir Wedge. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. So during the arrest, basically whatever is written in the Rome Statute in the manner of arrest of an individual, hindi na po natin kailangan sundin yon. Ang sinusunod na po natin ngayon, which is stronger, is our local law. Yun nga yung RA 9851. And very clear po sa Section 17 ng RA 9851 that the Philippines may surrender or extradite any person with a pending case before any international tribunal or court. So basically ano po ito, sir? Again, prerogative po ito ng Marcos administration whether or not to surrender Bato de la Rosa before the ICC's jurisdiction. Pero paano ho ito, Attorney, sapagkat si Senator Bato ay binibigyan ngayon ng kasalukuyang proteksyon ng liderato ng Senado? Okay, so nakalagay po sa Constitution natin that meron silang certain level of immunity, yung tinatawag natin na parliamentary immunity, wherein members of Congress or members of Senate cannot be arrested while the Senate is in session. That's number one. And number two, kapag po ang crime ay below 6 years po yung punishment, pag titignan mo po yung RA 9851, the minimum na ipapunish po sa someone who is convicted of crimes against international crimes rather, ay pinakamababa po dito ay reclusion temporal in its medium stage. Alam po ito ng mga lawyers na that is at least 14 years. So that is way beyond the 6 years na nakalagay po sa ating Constitution. So definitely, there is nothing that should stop the NBI from serving the warrant to Senator Bato de la Rosa. Kahit po nasa loob pa yan ng Senate premises, we have to remember
na ang Senate po, kahit po hindi yan pagmamayari ng Senate, sinabi na po kanina ni Alan Peter Cayetano na hindi ito pagmamayari ng Senate, nagrumirenta lang tayo dito, GSIS ang may-ari dito. So the more na dapat po na hindi itong gamitin para magtago ng mga fugitives o yung mga nagtatago sa batas or umiiwas sa mga warrant. Kasi po, this is a public building. Ang nagbabayad po ng renta ng Senado sa kanilang building ay ang taong bayan. Galing po ito sa tax ng taong bayan. Pero attorney, bakit hindi nila ngayon makuha si Senator Bato de la Rosa kung talagang kapangyarihan naman ng gobyerno, nasa prerogative naman talaga ng administration na pwede nang hulihin si Senator Bato de la Rosa? Ito po ba ay dahil sa co-equal branch yung pong executive at maging itong legislative? Yes po, that's a good point, Sir Wedge, no? Because ang constitution naman natin very clear na equal branches po ito, yung judiciary, legislative at saka executive. And there is what we call as parang co-equal branch courtesy. So parang ang ginagawa ng executive ngayon, syempre nagko-courtesy siya sa Senate kasi nga ang gusto ni Senate is protektahan yung member nila. But ang pine-prevent din dito, Sir Reg, ay yung tinatawag natin na constitutional crisis. Ang constitutional crisis po, basically, ito po ay nangyayari pag hindi na po alam ng mga tao kung sino ang susundin, no? Whether it's the executive or the legislative or the judiciary. Nangyayari po ito pag may opposing na opinion or opposing na perspective or opposing na implementation ang legislative at executive. Kunyari si executive gusto niyang ipahuli si Bato, pero si legislative ayaw niyang ipahuli si Bato. This could create what we call the constitutional crisis, and which can eventually lead, ang worst case scenario dito ay mapapawalang bisa yung ating konstitusyon kasi nga hindi na alam ng mga tao kung sinong susundin. Attorney, nakikita mo bang posibleng mangyari itong constitutional crisis na ito? If we're being honest, yes, it is definitely possible. Kasi kung ang Marcos administration ay very clear on its stance na gusto nilang ipahuli si Bato de la Rosa, yet the Senate, under the leadership of the Senate President, will not allow this to happen, ang mangyayari po dito, the executive will be forced now to do parang extraordinary measures na hindi naman nila usually ginagawa para lang to execute that warrant of arrest, no? So, syempre magagalit dito and there's a possibility na magalit dito ang Senado, and that could lead to a constitutional crisis kasi nga mag-i-insist si Senado on what it wants and mag-i-insist din sa executive on what it wants. The judiciary here supposedly is the third party. Yung judiciary talaga yung magsasabi whether or not tama ba si legislative or whether or not tama ba si executive. Pero I think the judiciary right now is, with all due respect to the justices of the Supreme Court, medyo nagiging on the safe side sila. Because even on the TRO, they didn't directly say na, mag-i-issue kami ng TRO or hindi. Ang ginawa nila, they asked for comment within 72 hours. Sinabi ng Supreme Court, sige, executive, mag-comment kayo para magkaroon kami ng tamang desisyon. Because ang ginagawa din dito ng Supreme Court, wini-weigh nga nila. Kasi if opposing talaga yung perspective ng executive at saka legislative, sila yung may last say, kumbaga si judiciary. So they have to be careful kung ano yung magiging desisyon nila dito. Pero attorney, ito ba talaga ang tamang proseso, yung ginawa na desisyon ng Korte Suprema na pinagkokomento muna yung dalawang panig? Okay, so if we're going to be honest, usually po pag ganitong petition na urgent siya, urgent po kasi ito, Sir Wedge. So basically, immediately, pwede naman kasing mag-release ng TRO yung Supreme Court. Especially for TRO, because for those who don't know, yung temporary restraining order po, ginagawa po ito kapag may sudden or immediate na concern na kailangan pigilan. Pero po ang ginawa ng Supreme Court, binigyan pa po ng 3 days. And within that 3 days, marami pong pwedeng mangyari. No? So, medyo siguro nga, I feel like the Supreme Court is on the safe side. And the Supreme Court also wants to be very objective. Kasi pag sinabi ng executive, sige, okay lang po kami sa TRO, then i-issue nila sa TRO. Pero pag there is an objection coming from the executive na wag niyong yung TRO kasi gagawin talaga namin to no matter what. Then basically it's now up to the courts, no. Pero yeah, to circle back to your question, quite unusual po na hindi
automatic or hindi diretsong inisyu po yung temporary restraining order. According to former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kailangan daw pong dumaan sa isang competent judicial, yung kanina sa panayam namin, competent judicial authority, ito hong pag-aresto kay Senator Bato in accordance to the Rome Statute. Can you explain to us what the competent judicial authority means? Well, to simply put it, ito po yung mga local courts kung saan hinuli po ang mga wanted or may warrant of arrest ng ICC. Okay, question. Ang first question po natin, can the Philippine courts be considered as a court of competent jurisdiction when in fact we're not a member of the Rome Statute anymore? Ito rin po yung discussion doon sa paghuli kay Digong. Kasi nga the original plan there was tatanggalin si President Digong sa jurisdiction ng Pilipinas, dadalhin sana siya sa pinakamalapit na ICC member, for example, Japan, at ipe-present siya doon sa isang court of competent court doon sa Japan. Because at the end of the day, the ICC may not recognize our Philippine courts kasi nga hindi na tayo miyembro. So we're looking at two timelines here. No? The first timeline that we're looking at is the time na ginawa yung extrajudicial killings. Member pa tayo ng ICC, so the jurisdiction over the subject matter is there. But the time na ginawa yung arrest kay President Digong or nirelease yung warrant of arrest, we're not a member of ICC anymore. So basically, whatever provisions in the Rome Statute pertaining to arrest, hindi na natin kailangan sundin yun eh. Diba? So lahat na nakasulat sa Rome Statute na kailangan dalhin pa sa competent jurisdiction, court jurisdiction, hindi na po natin kailangan sundin yun kasi nga hindi na tayo miyembro ng ICC. Alright. Maraming salamat po sa paliwanag, Attorney Reyes Del Rosario. Ingat po kayo at magandang gabi po sa inyo. Thank you so much, Sir Reg. Kaugnay pa rin ng ating coverage, makakausap naman po natin ngayong gabi si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang gabi. Si Wedge po ito.